Hello po mga kalingap, good morning po, this is Kuya Jens and welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And ayan po, good morning po. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay napakaganda po. Itong Word of God po ngayong umaga natin pag-uusapan ay napakaganda at magiging napakalaking tulong po sa lahat po ng makakapakinig, sa lahat po ng manunood, at nawa po ay may bahagi rin po natin sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, saan man sa social media, sa personal, sa bahay, sa trabaho, sa mga kaibigan po natin. Napakahalaga po na maibahagi po natin yung salita ng Lord sa lahat ng tao na kapaligid po sa atin. At ngayon nga po ay ito po, nagkakape po tayo. Kape po tayo mga kalingap. At good morning po sa lahat po ng mag-aalmusal. At araw nga po ngayon ng Sabado, napakaganda po na sa first thing in the morning po ay aralin na po natin agad ang salita ng Lord, ipamahagi at ibahagi na po natin mga kalingap sa ating mga mahal sa buhay. At ito nga po, ang ating babasahing salita ng Lord at ibabahagi ngayong umaga ay nasa Mateo 7 verse 24 to 27. So hayaan niyo po akong basahin po. May title po ito, Ang Dalawang Uri ng Taong Nagtayo ng Bahay. So referring po dito ang isang kwento ng dalawang tao na nagtayo po ng bahay. So ang ano po dito mga kalingap, ang tinutukoy po ditong bahay is yung buhay po natin, yung buhay po ng tao, at yung dalawang uri ng tao, kung saan niya o paano niya dinedepende yung kanyang buhay ayon sa salita ng Lord. Ito po ay naka-red highlight. So red po ulit mga kalingap ang naka-highlight dito, ibig sabihin si Jesus po ang nagsasalita. Sabi niya sa verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas ay bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay. Hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. So ang Diyos po nagpuri sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakaganda po mga kalingap ng ibinigay na analogy ng ating Panginoon. Isang magandang halimbawa po kung paano po tayo dapat namumuhay, paano po tayo isinasabuhay po natin yung mga salita po ng Lord. Tulad po ng isang taong nagtayo ng bahay sa pundasyon na bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba at nanatili pong nakatayo. Katulad po yan mga kalingap ng mga taong nakakapakinig ng salita ng Lord, isinasabuhay, nilalakaran, at ginagawa po. Ibig sabihin, pag narinig po yung salita ng Lord, talagang ine-execute po natin, pinapamuhay po natin, at ina-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabaliktaran naman po, o sa isang side naman po mga kalingap, ay isang uri ng tao na nagtayo ng kanyang bahay sa isang buhanginan. Nang bumaha, bumagyo, hinampas ng hangin, nagiba po ang bahay. Katulad po yan ng mga tao na nakakapakinig ng salita ng Lord, pero pagkatapos pumasok ng Word of God, labas naman po sa kabila. Hindi nila isinasabuhay, hindi nila nilalakaran, hindi nila ipinapamuhay yung araw-araw o sa araw-araw yung salita at inuutos at pinapangaral ng ating Panginoong Hesus. So magandang halimbawa po ito mga kalingap, kung tayo ang gusto po natin ay yung buhay na matatag, na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kung anong naririnig po natin, lalo na ngayon sa mundo po ngayon, grabe po, napakadami na pong nangyayari. Sa balita pa lang sa TV, kung ano-ano ng mga balita ang naririnig po natin. Kaya kung tayo po mga kalingap ay gusto nating maging katulad ng taong nagtayo ng kanyang tahanan sa isang pundasyong bato, dapat po at sinasabi po, pinapaalalahan na po tayo ng ating Panginoong Hesus na dapat po ay isinasabuhay po natin at ginagawa, sinusunod, nilalakaran yung kanyang mga utos, yung kanyang mga pinapagawa, yung kanyang mga sinasabi, yung mga aral po at yung mga paalala po niya sa atin. Dapat po araw-araw po natin isinasabuhay. At kung tayo naman po, i-assess po natin yung sarili natin at parang sa tingin po natin na sa ngayong oras na ito ay parang tayo yung taong
nagtayo ng bahay sa isang buhanginan, ay meron pa pong pagkakataon. Araw-araw po habang nabubuhay po ang tao ay meron pong pag-asa, meron pong pagkakataon na mabago. Na kung sa tingin po natin ay nakatayo po yung bahay po natin, dun sa isang buhanginan, ay may pagkakataon po na itayo po natin, may pagkakataon pa po na itayo po natin yung bahay natin o yung buhay po natin sa isang pundasyong bato, which is Jesus Christ, mga kalingap. Si Jesus Christ po ang tinutukoy ditong pundasyong bato na dapat po yung buhay po natin, mga kalingap, ay nakatayo. Kung saan po yung buhay po natin, mga kalingap, ay dapat po si Lord ang pundasyon para po maging matibay tayo. Katulad po ng bahay na nakatayo sa pundasyong bato, dapat po kay Lord po tayo palagi nakahawak. Yung buhay po natin, kay Jesus lang po makahawak, kay Jesus po tayo dumidepende. Lahat po ng nangyayari sa buhay po natin ay sa Kanya po natin ibinibigay lahat-lahat. Para sigurado po na anumang mga pagsubok ang dumating, anumang mga testing sa buhay ang dumating, ay malalampasan po natin. Tandaan po natin, mga kalingap, ang testing, parang sa school lang po yan, mga kalingap. Ang testing ay dumarating para pagtagumpayan. Para pagtagumpayan po natin. Lalo na kung ang kasama natin ay si Jesus Christ, sigurado po magtatagumpay tayo sa mga testing ng buhay. Ang kaibahan lang po ng testing tsaka ng temptation, ang temptation po ay yung mga bagay na makakasira po sa atin. Ang temptation po ay galing po sa kaaway po, na dapat po nating nire-resist, iniiwasan, nilalayuan ang mga temptation, kasi ang temptation po ay galing sa kaaway, at hindi po yan sa Lord. Kasi po ang temptation po ay mga trap, mga trap po yan ng kaaway na maaaring ikasira ng isang tao. Pero ang mga testing ay pagsubok po, pagsubok. Kaya nga test po, test, parang sa eskwelahan, test po na kailangan nating ipasa. At si Lord po ang kasama po natin dyan. At sa Lord lang po tayo dapat dyan dumidepende, mga kalingap, sa bawat pagsubok at testing po sa ating buhay. At ayun po, mga kalingap, sana po ay meron po tayong naunawaan sa maiksing pagbabahagi po natin ng salita ng Lord. At sana po ay meron po tayong nakuhang aral ngayong umagang ito na may babahagi po natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. At sana po ay alalahanin po natin palagi na importante na ang buhay po natin ay nasa Lord po, at wala sa mga material na bagay sa mundo. Kasi kung nakadepende lang po ang buhay po natin sa mga material na bagay sa mundo, o sa mga taong nandito sa mundo, ay para po tayong taong nagtayo ng bahay sa isang buhanginan. Tandaan po natin, walang permanente sa mundo. Only the Word of God and only Jesus is permanent in this world, mga kalingap. Yung salita po niya, sabi nga doon sa isang part ng salita ng Lord sa Bible, mawala man ang lahat sa mundo, pero ang salita ng Lord ay mananatili po, mga kalingap. Kaya dapat doon tayo kumapit sa salita niya, sa aral niya, yung pagmamahal niya sa atin. Ang lagi nating alalahanin kung paano niya tayo niligtas sa kasalanan, paano niya tayo tinubos sa kasalanan, at paano, mga kalingap, niya pinagtagumpayan ang lahat sa mundo. Kaya makasigurado po tayo na pag nasa Lord po tayo ay tagumpay po ang buhay po natin, mga kalingap. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Jesus loves you. Bye bye.